Noong 2020, di ba, pandemic po yun. Ano ho. Pero yun, for 2020, 21, 22, ang testimony niya sa akin ay siya po'y naging agnostic. Oho. Ang kanyang sabi, mayroon lang naman siyang hiling sa Panginoon na hindi nangyari. Ay talagang dumating po siya na pinagdudahan niya mismo kung umiiral pa ba ang Diyos. May Diyos ba talaga o wala? Ano ho. At habang nakikinig ako sa kanya, ay naiintindihan ko siya dahil sa panahong tayo dumadaan sa mga mabibigat na sitwasyon, ang umiiral sa atin, kagaya ng sinabi ni Pastor, ay yung ating palagay. Yung sa tingin natin ay tama. Ang sabi ko sa kanya, ay yun din yung sinabi din ni Pastor, there is a way that seemeth right unto the eyes of men, but the end thereof are the ways of death. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng panghawakan yung ating pananaw sa ating kalagay at nakikita. Meron lamang isang totoo na mananatili at tatayo magpakailanman, ang salita ng Diyos. Sabi ko na wala ang iyong tiwala. No? So, siya na may aminado, mga kapatid. Pero may mga Kristiyano palang gano'n. Ano? Tagal na po yun. No? Dating worker, nag-Bible school. Pero isipin mo yon, naging agnostic, muntik nang maging ateista. So, grabe po, ano, pero kita ko yung biyaya ng Panginoon, utay-utay siyang binabalik, nakakatayo na siya utay-utay, at purihin po ang ating Panginoon. So, ngayong umaga po, ay kayo po ba'y nandyan na? Oho, baka kayo ay wala pa, ay nariyan na kayo. Okay? Naiwan ang kaluluwa sa pinanggalingan. But salamat po sa Panginoon, sa kanyang biyaya po, na makapangaral po ng salita ng Diyos, at ang ating pong paksa ay alam niyo ba ang ating paksa ngayong umaga? Okay. First fruit, ang unang bunga o ang pagbibigay ng unang bunga. Sa akin po, for many years kami, mag-asawa, ay meron na kaming commitment every year na yung buo naming sweldo ng Enero talaga ay sa Panginoon. At hindi lang yon, pati yung bonus namin pag December, isinama na namin. Yung buong bonus namin ng December at yung aming sweldo ng buong January ay sabi ko, kailan pa tayo gagawa ng ganitong mga pagsasakripisyo para sa Panginoon? No? So, salamat sa Diyos at tayo po ay nagagalak na makita ito sa banal na kasulatan. At tama po yun, habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, the Word of God converting our soul. Ang ginagawa ng salita ng Diyos ay hinihuhulma ang ating kaluluwa. At kapag tayo nakakapakinig ng pangangaral, kung tayo convicted by the Holy Spirit, tayo'y nagpapailalim, tayo sumusuko at sinasabi nating, Panginoon, gusto ko pong gawin yan. Gusto ko pong sundin yan. Kagaya ng preaching kanina, on the way po ako papunta dito, doon po ako nag-tune in sa inyo. Abay, sabi ko yung nga no, kapag ikikinukonvict ng Holy Spirit at pagkakatapos ng preaching, parang wala lang, parang gumagawa ka pa rin ng hindi ka marunong sumunod, anong klaseng tao ka? Anong klaseng nilalang ka? So, salamat sa Panginoon sa pagpapaalala. Ngayon pong umaga, ay kayo po ba ay narito para talagang sumamba sa Panginoon? Amen. Yun po yung ating naisin at yun po yung ating diwa kapag tayo pumupunta ng simbahan. Sige po, tayo muna po ay magbasa ng Bible. Ang ating pong text ay nasa Lumang Tipan. Buksan natin po ang Bible natin in the book of Deuteronomy chapter 26, starting reading from verse number 1 to verse number 10. Opo. At ito'y habang binabasa ko po, ay ewan ko bakit ako'y naluluha. Sa mga talatang ito, nare-reflect natin, nabubulay natin, nasisilip natin yung ating sarili, at nasisilip natin yung hinahanap ng Diyos sa atin bilang pagpapasalamat sa Kanya. Deuteronomy chapter 26 verse 1 to verse number 10. Kayo ho ba'y nakapagbukasan ng Bible? Amen. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Sundan nyo na lang po ng inyong mga mata. And ito po yung instruction ng Panginoon sa mga Israelita. Sabi po ng verse 1, at mangyayari pagka nakapasok ka sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana or the promised land at iyong inaari at iyong tinatahanan. Okay? So kapag daw po sila'y nakarating na ng promised land, naari na nila ito at natahanan, here is the instruction of God in verse 2 to verse 10, na iyong kukunin ang mga una
sa lahat ng bunga ng lupain na iyong mga pipitasin sa lupain na ibinigay ko sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At that time, wala pa naman hong pera, hindi pa naman ho pera yung umiiral na economy o currency. Noon po ay agriculture, kaya maiintindihan natin kung bakit bunga, kung bakit halaman ang pinag-uusapan. Na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at iyong isisilid sa isang buslo, at ikaw ay paroroon sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan. At paroroon ka sa saserdote sa mga araw na yaon at sasabihin mo sa kanya. Tingnan niyo po, ito yung moment of offering. Aking ipinapahayag sa araw na ito sa Panginoon mong Diyos na ako'y nasok sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa aming mga magulang upang ibigay sa amin. At kukunin ng saserdote ang buslo sa iyong kamay at ilalagay sa harap ng dambana ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay sasagot. Kumaga paragang may seremonya yung dating ng offering, Oo. At ikaw ay at ikaw ay sasagot at magsasabi sa harap ng Panginoon mong Diyos. And here is the statement or yung pagsasalaysay ng nag-o-offering ng first fruit at that moment or at that time. Ang sabi, isang taga-Syria na kamunti nang mamatay ang aking ama. Siya'y bumaba sa Ehipto at nakipamayan doon, nakaunti sa bilang. At dooy naging isang bansang malaki, makapangyarihan at makapal. At kami, verse 6, ay tinampalasa ng mga Ehipto at pinighati kami at iningatan kami ng isang mabigat na pagkaalipin. At kami ay dumaing sa Panginoon sa harap ng aming mga magulang at dininig ng Panginoon ang aming tinig at nakita ang aming kadalamhatian at ang aming ginawa at ang aming kapighatian. At inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto ng kamay na makapangyarihan at ng unat na bisig at ng malaking kakilabutan at ng mga tanda at ng mga kababalaghan. At kanyang dinala kami sa lupaing ito at ibinigay sa amin ang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At ngayon, narito, aking dala ang mga una sa bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin, O Panginoon, at iyong ilalapag sa harap ng Panginoon mong Diyos at sasamba ka sa harap ng Panginoon mong Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, salamat ng marami ngayong umagang ito. Tunay o Diyos, nalalaman namin kung bakit kami nabubuhay hanggang ngayon. Naalala namin ang talata ng Panginoong Jesucristo sa Revelation 1. Ang sabi niya, nasa aking kamay ang susi ng kamatayan at ng buhay. Panginoon, hindi ang may tangan ng buhay namin ay ang aming kinakain, ang aming iniinom, o maging ang kagustuhan naming mabuhay. Dahil ang susi ay nasa iyong kamay. Ikaw ang may final say, ikaw ang may authority. Kaya Panginoon, sa iyo kami dapat magpasalamat. Sa iyo kami dapat tumingin. Salamat o Diyos, sa kabila ng aming mga pagkukulang at imperfection, kami po'y nabubuhay pa at niloloob mo pang mabuhay, purihin po ang iyong pangalan. Salamat po sa pagkakataon na naibibigay mo sa amin upang kami ay makapaghanda para sa aming walang hanggang kalagayan. Bagamat kami ligtas na, I know and we know, Lord, doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, we are already prepared for heaven and for eternity. But Lord, in terms of reward, in terms of our positions at mga pagkakatiwala sa amin, sa walang hanggan, ang amin pong mga posisyon doon ay may kinalaman din sa amin pong pagtatapat at paglilingkod. Naalala namin ang pinagkatiwalaan sa kakaunti ay pinagkatiwalaan sa kakaunti at nagiging tapat ay pinagkakatiwalaan sa marami. Ang sabi ng talata, pamamahalain mo kami. O banal na Diyos, we cannot ignore those words, Panginoon, na inihanda mo sa amin para sa eternal setup ng amin pong hinaharap. Kaya o Diyos, salamat po sa pagkakataon, purihin ang iyong pangalan. At ngayong umagang ito, O Lord, narito kami para makinig ng iyong salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. O banal na Diyos, tulungan niyo po. Sabi ng awit, there are sins that we cannot utter, O Lord, unto men, but Lord, tell it to Jesus. Lord, salamat po na ihahayag namin ng direkta sa iyo ang aming mga kasalanan at ikaw may sabi, sa sino mang tapat,
sino mang tunay na humihingi po ng pagpapatawad, ikaw naman ay banal at tapat na nagpapatawad. Purihin po kayo, samahan po kami ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, ang gawain ito ay spiritual, hindi ito na-accomplish ng husay, galing, adequacy ng tao. Panginoon, Lord, we rely on the Holy Spirit. Tulungan niyo po kami. Sumbatan niyo kami, Panginoon, sa aming mga buhay at dalhin mo kami sa isang buhay na marunong kumilala, marunong magpasalamat at marunong gawin ang mga pamamaraan ng pagkilala at pasasalamat sa inyo. Hindi lamang sa bibig, hindi lamang sa salita, kundi sa mismong buhay po namin ay amin po itong ginagawa. Dakilang Diyos, samahan niyo kami. Panginoon, pagpalain niyo po kami at Ama, ang lahat ng ito'y amin dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. The title of the message, mga kapatid, First Fruits, Giving, a giving that glorifies God's grace, which is salvation. First fruits giving, a giving that glorifies God's grace. Sa pag-aaral ko po ng mga giving sa New Testament, natatangi po ang first fruit. Kasi ang first fruit, pag pinag-aralan niyo po in the Old Testament, ito lang po yung giving na direktang iniutos ng Diyos na talagang ang kanyang sole intention is to praise the Lord and to glorify God's grace and salvation. Kagaya po ng ating nabasa, mga kapatid, ang sabi ng Bible, pagkatapos na kayo ay dumating po sa promised land, ibig sabihin talagang iniligtas kayo ng Diyos. Kasi ang picture ng Israel ay parang picture ng salvation, hindi po ba? Na talagang mula sa pagkaalipin sa Ehipto, dinala po sila, ang dami nila pong nilabanan, at lahat po na yun ay pagtatagumpay ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag nadala ka na doon sa lupang pangako, ay naroroon ang instruction na iyong gagawin ito, na iyong aalalahanin ang ginawa ng Panginoon, na iyong sasaysayin ang ginawa ng Panginoon, at iyong gagawin ito, ang pagpapasalamat, sa pamamagitan ng pagbibigay o pagdadala ng una sa mga bunga ng lupa. Nakita niyo ho ba yung diwa na yun sa ating verse? Kukunin mo ang una sa lahat ng bunga ng lupain. Kaya mga minamahal, yung pong first fruit giving ay isang pagbibigay na merong kwento ng iyong pagpapasalamat. Ang atin pong giving ay merong istorya sa likod po niyan. Ngayon pong umaga, mga kapatid, sa mga musician, hindi po ako musician, pero sa mga musician, nakikita ko, pagka yung gitara o violin, parang pagka yung magaling yung nakikinig, di ho ba parang napapakunot? Dahil ang sabi, wala sa tono. Tama ho ba? So, ang gagawin niya, kukunin niya po yung instruments at itotono niya. Kasi nawawala sa tono. Alam niyo, minsan, ang ating buhay, mga kapatid, yung tunog ng ating buhay, yung gawa ng ating buhay, minsan wala na sa tono. Kahit tayo iniligtas ang Panginoon. Kaya ngayong umaga, kaya may pangangaral, ang nais ng Panginoon ay muling itono ang ating buhay. Kasi naglulus minsan init na init tayo, gusto natin yung gawin ng kalooban ng Panginoon, nakaset na tayo, gayot at maya-maya ay parang naglulus na naman yung ating tiwala, naglulus na naman yung ating focus, hindi mo na naman ibibigay yung iyong commitment sa Panginoon. Kaya mahalaga po na atin pong naiitono ang ating buhay. Ang tanong po ngayong umaga, nakatono pa ho ba tayo? Ligtas tayo pero parang ang ating pananaw, ang ating paggalak ay ang ating paggawa, ang ating sa buhay ng ating mga nalalaman ay tila malabo na o malamig na, mga kapatid. So sana po handa tayong magpatono sa Panginoon ngayong umagang ito. Amen? So kapag kayo tinanong ko ngayong umaga, kayo ba doon sa mga nagpa-practice na ng ganitong giving, ito natutunan ko habang nakikinig sa Panginoon. Noong una, ang natutunan ko lang noong una, pag-iika po, ibibigay ko yung 10 bahagi sa Panginoon. Pero habang nakikinig ka, pambihira, hindi lang pala ganun ang paraan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Until such time, mga kapatid, tinuro sa akin ng Diyos to sacrifice. At tayo nga po, mga kapatid, tuwing January, yung aming buong sweldong mag-asawa ho kami, ay amin hong itinalaga na sa Panginoon, hindi na ho amin yon. Pati ho yung bonus namin. Alam niyo, hindi maganda na ikaw ay patagal ng ligtas, ay hindi pataas ng pataas ang antas ng iyong pasasalamat.
Isipin mo, palapit ka ng palapit sa langit, palapit ng palapit ka sa kaluwalhatian, pero paurong ng paurong ang iyong pagpapasalamat. Patipid ka ng patipid sa Diyos, pakuripot ka ng pakuripot sa Panginoon, ay samantalang palaki ng palaki ang biyayang nag-iintay sa iyo. Alam niyo, lately, ang tuong akin napapag-aralang pastor, yung magiging tayo talaga natin sa eternity. Ito yung talagang, ano ba ito? Bakit tayo magre-reign forever? Ano ba yung ibig sabihin magre-reign ng forever? Ano ba yun? Maghahari ba ako? Abay, talagang nakakatuwang ganun pala yun. Ganito pala ang magiging setup ng kingdom. And we really praise the Lord. We are bride of Christ. Tayo po'y asawa ng Panginoon. Binigyan tayo ng kakaibang role. Iba ng topic yon, mga kapatid. Pero ang nakakatuwa, kaya ini-excite ko lamang, aralin nyo ang inyong hinaharap. Aralin nyo yung magiging role nyo, mga kapatid. Grabe pong kaluwalhati, mga minamahal ang inihanda ng Diyos para sa atin. So mga kapatid, itong first fruit giving na ito, mga kapatid, ay talagang isang klase ng pagbibigay na inihalimbawa sa lumang tipan. Hindi po ito giving, kagaya ng ibang mga giving sa Old Testament na kaya mo ibibigay ay parang ang dating ay ikaw ay hihingi ng kapatawaran sa Diyos. Di ba mayroong mga ganong giving? Mag-aalay ka ng tupa o mag-aalay ka ng kambing, ng bato-bato, ng kalapate, ano pa nga yung mga iaalay yun. Yun ay nagsisimbolo ng parang ang dating ay pinagtitiwalaan mo ang Kristong parating, paniniwala ka na yung kasalanan may magbabayad, ang tawag dun sin offering. Kumbaga may kinalaman sa kapatawaran ng Diyos. Pero ang first fruit, mga kapatid, never given for tinatawag na sin offering. Ang first fruit tinuro, pag-aralan nyo sa Bible, it is always a sign of your gratitude sa kaligtasang tinanggap mo sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, pagkatapos ko kayong iligtas, dalhin ko kayo sa promised land, ang isa nyong gagawin, lahat ng bunga ay inyong kukunin at ibibigay sa Panginoon. Sa panahon ngayon natin, paano natin i-apply yun? Hindi ko kayo lilimatahan. Hindi ko kayo pwedeng limitahan. Ang abot lang ng pananampalataya ko pa ngayon, ay yung aming bonus ay precious. Maraming pwedeng bilhin. Makakabili na ang daming pangarap Wala pa kaming bahay. Wala kaming bahay, mag-asawa. Yung aming unang sweldo, mainam yun, pagsisimula ng taon. Pero nakarating po tayo sa paniniwala na ang Diyos ay hindi binabasta kung ligtas ka. Alam nyo kung maligtas ka, tinan nyo kung paano magsalita si Pablo sa doktrina ng kaligtasan. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Bulayon yun, statement of salvation yun dahil from 16, dinidiscuss niya, hindi tayo naligtas by law. Kaya sabi ko, grabe ito. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Ang nabubuhay na sa akin yun ay si Kristo. Mga kapatid, ang ating kaligtasan ay isang malalim na tipan at pagpapasakop at pagpapailalim kay Jesucristo bilang ating Panginoon. Hindi yan isang kaligtasan na tila pagkatapos ng maligtas, hindi ka na pa-impyerno, diretso ka pa sa buhay mo. Pag si Pablo ang nagsabi, ang kaligtasan ko'y ganito, ako'y napako na. Patay na ako. Hindi na ako ang nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos. It is a doctrinal statement. Pero there is a sense of life. There is a sense of commitment. Kaya nga minsan sabi ko, bulahin natin ang ating pananampalataya. Ano bang naintindihan natin sa pananampalataya? Nagtiwala pero ayaw magpasakop. Nagtiwala pero ayaw magsisi. Nagtiwala pero ayaw magpailalim. Ang nature ng faith ay nagpapasakop, nagpapailalim at tinatapos ang iyong unang buhay at si Kristo na ang iyong ikinabubuhay ngayon sa laman. Magliwanagan tayo muna sa pananampalatayang iyong naiintindihan. Yun ang preaching ko kay Pastor Ding noong January 1 kaya naalala ko pa, mga kapatid. So ngayon, ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos sa taong pinagpala, ang kalooban ng Diyos sa taong iniligtas, umaasa siyang marunong namang magpasalamat. Hello? Kaya pagdating nyo doon at darating nyo yung tagumpay na yun, mga kapatid, alam nyo, as a church, sa totoo lamang, hindi lamang doon sa individual hindi lamang doon sa individual salvation. Yun nga, sinasabi ni Pastor, kung inyong babalikan yung nakaraan, kung paano kayo galing doon sa tila Ehiptong lugar, ay dinala sa tila promised land na ito, mga kapatid, ay dapat tayong lahat dito, talagang marunong magpasalamat sa Panginoon. Amen ho ba? Kaya mga minamahal, ito'y kalooban ng Panginoon sa atin. So ngayon po, dito magtataka ka,
Habang gagawin po yung pagbibigay, ay ang sabi, ikaw ay magsasalaysay. May kwento sa likod ng pagbibigay ng unang bunga. Mga kapatid, kumusta ho ang kwento ng iyong buhay sa iyong paghahandog? Malinaw pa ba ang biyaya? Naaalala mo pa ba ang iyong pinanggalingan? Nakikita mo ba ang ginawa ng Diyos at kamay ng Diyos kung paano ka pinagpala, kung paano ka iniligtas, kung paano ka dinala sa kalagayan ngayon ay hanggang ngayon ay buhay ka pa? At sa status mo ngayon? Kaya mga kapatid, sa taong nag-uunawa ng nakaraan at ng biyaya, marunong magdala ng pasasalamat. At hindi ka nasasatisfy na ang inihahandog mo doon sa Diyos na nagbigay ng pinakadakilang biyaya ay maliit lamang. Oho. Kaya ngayon ating itono ang ating isip, mga kapatid. Oho, mga minamahal. Ngayon, salamat sa Diyos dahil may salita ng Diyos. Bible naman ang ating pinag-aaralan. Ngayon po mga kapatid, ang salitang first fruit. Muna tayo saglit. Ano ba yung salitang first fruit? Pwede natin i-apply ito sa maraming bagay, pero tinan muna natin yung salitang first fruit. Doon po sa Proverbs 3:9, mamaya na po ako, ang akin talagang highlight yung medyo gitna Akalang papasadahan po ito. Sabi ng Proverbs 3:9, parangalin mo ang Panginoon ng iyong mga kayamanan at ng unang bunga ng lahat mong ani. Proverbs na po ito, mga minamahal. Ito ho ay wisdom na ibinibigay sa ating mga mananampalataya. Isang karunungan na pwede mong gawin. Kasi tayong mga Kristiyano sa bagong tipan, hindi masyadong specific kung ano yung mga specific nating gagawin na giving. Pero ang Old Testament, nagbigay ng mga particular kung paano ka magpapasalamat. Kaya ako naniniwala, ang Old Testament ay parang yan ay elementary principle. Yan yung ating elementarya kung saan kukuha tayo ng mga konsepto kung paano tayo mabubuhay sa bagong tipan. Hindi sa espiritong ikiinutusan, kundi sa espiritong talaga yung nagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon, yung unang bunga po dyan, yung word na una, ay katulad din po ng Genesis 1:1 na ang idea ay sa pasimula. Yung Greek word po niyan ay reshet. Na ang ibig sabihin ay simula, unang bahagi, pinakapangunahing bahagi. So naghahanap ang Diyos ng pagpaparangal ng iyong simula, ng iyong ng iyong unang bahagi at pinakapangunahing bahagi sa meron ka. Ang sabi ng Bible, parangalin mo ang Panginoon ng unang bunga ng lahat mong ani. Hindi basta unang lumabas, kundi unang bahagi na talagang inihihiwalay mo para sa Diyos bilang pagpaparangal. Ibig sabihin, una sa kahalagahan at prioridad. Ang unang ibinibigay ay nagpapakita kung sino ang una sa ating buhay. Atin lang dinadigest yung word. Kayo ba'y nandyan pa? Okay, so, parang lecture ito, pero mamaya, may mga hamon tayo. Next, Exodus 23 verse 10, and then yung Deuteronomy 22:6-2, iisa po ang Greek word na ginamit. Basahin na lang natin dito sa Deuteronomy 26 verse 2 kasi yun ang ating ginamit. Na iyong kukunin ang mga una sa lahat ng bunga ng lupain. Yun. Yung una po dyan, galing sa Hebrew word pala ito, hindi Greek word. Bikurim. Ibig sabihin, unang ani. Kaya yung application ko ngayon sa aking buhay, edi yung unang sweldo ko ng buong buwan, ng taon, binibigay ko sa... Ganun yung dating sa akin. Hindi po ako pinilit, hindi ako inutusan. Pero iniutusan ako magpasalamat at magpakita sa Diyos na siya ay una, iparamdam kong siya ay mahalaga sa akin. So ang idea, unang ani, unang bunga na hinog, unang produkto sa lupain. Ano po ang idea? Hindi tira, hindi sobra, kundi una at pinakamainam na maaaring ihandog. Unang pitas, unang maaaring ialay, unang inihiwalay, unang ibinalik sa Diyos. Yun po yung word dito, mga kapatid, bikurim. So, mga kapatid,
Yan po, nasa introduction part lang po tayo. Okay. Ngayon, tingnan po natin, bakit ako naniniwala na ang first fruit nagtuloy sa New Testament? Kasi nagtatalo minsan aaminin ko, yung word na first fruit na magbigay ka ng ikapo, talagang kung sa New Testament, parang wala naman yung direct command. Pero bakit ako naniniwala? Yung prinsipyo nagpatuloy. Inyong tingnan nito. Bibilisan ko lang po ha, bibilisan ko lang. Proverbs 3:9. Proverbs 3:9. Anong sabi ng Proverbs 3:9? Parangalin mo ang Panginoon. Correct? Bakit? Ano yung prinsipyo dyan? Pagkilala sa Diyos bilang may-ari ng lahat. Nagbibigay ang mga, sa Old Testament, kaya ka magbibigay ng unang bunga at pinaparangalan. Kasi kinikilala mo, ang Diyos ay may-ari ng lahat. Tanong, sa panahon natin ngayon, ang Diyos pa rin ho ba ang may-ari ng lahat? Hello? O hindi naman nagbabago eh? Tama ho ba? O, atin lang ito, parang Sunday school to, para lang pagka kayo nakausap, bigla kayo nagtuturo ng first fruit, tsaka ng ikapo, wala na naman yan sa bagong tipan. Kaya kayang mga pastor na yan mukha kang pera. Di ba yun ang akusasyon sa atin? Mga kapatid, hindi ho ito tungkol sa pera. Tungkol ho ito sa pagpapasalamat sa Panginoon. Sa Exodus 23 verse 19, ang idea po dyan, yung pinakauna ay dadalhin mo, ito po ay gawa ng pananampalataya o pagtitiwala sa sinasabi ng Diyos. So ngayon, yung pa rin ang umiiral, pananampalataya. Hanggang ngayon, yung prinsipyo ng pagtitiwala at pananampalataya na ang Diyos ang may hawak ng ating buhay, ang Diyos ang nagpapala, nananatili pa rin naman hanggang ngayon sa bagong tipan. Deuteronomy 26 verse 10. Anong sabi? Yung dito sa ating context, ito ay tugon sa biyaya at pagliligtas. Paano tutugon ang mga Israelita? Hey, nandito na kami sa promised land. Wala kami dating lupa, kami palaboy. Pero binigyan kami ng settled place ang promised land at kami na-conquer namin ito sangayon sa salaysay ni Joshua. Hindi ito sa aming husay, hindi ito sa aming galing. Ito'y kapangyarihan ng Diyos, kaya kami narito at meron ito. Kaya itong unang bunga ay tugon sa biyaya at pagliligtas. Mga minamahal, kayo ho ba'y nakaranasan ng biyaya at pagliligtas ng Diyos? Ay much more yung atin. Bagamat picture din ito ng kaligtasan. Biruin mo, hindi ka na pa-impyerno ngayon. Yung itsurang yan, hindi na pa-impyerno. Palangit na yan. Amen? So anong tugon? Paano ka magpapasalamat? Ano yun? Iimi ka lamang? Magsasabi ka lang, ang tunay na nagpapasalamat ay may daladala. Ayan Bible yan. Hello? Deuteronomy 6:10, bahagi ng pagsamba sa Diyos. Dapat ba rin hubang sambahin ng Diyos hanggang ngayon? Amen? Okay. So ngayon, ito po yung lamang, kasi wala pa tayo sa mismong central. Yung first fruit sa bagong tipan, gusto kong silipin natin to. First fruit sa bagong tipan. Yung word lang po ang aking nilalaro ngayon, o aking tinitingnan. Sa 1 Corinthians 15:20 and 23, si Kristo ang first fruit siya yung unang bunga ng resurrection. Tama ho ba? Kung sino yung tinatawag na nabuhay na maguli, sabi ng Bible, si Kristo ang first fruit. At dahil si Kristo, mga minamahal, ay nabuhay na maguli, garantiya na lahat ng sasampalataya sa Kanya ay mabubuhay din maguli. Kaya tayo nakinabang na muna sa first fruit. Amen? Ang garantiya, alam natin ang pagkabuhay na maguli ng pagtestamento na tinanggap ng Diyos, ang kanyang sakripisyo, at ang sabi kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, ako'y mabubuhay na maguli. Mga minamahal, biruin mo, mabubuhay tayong maguli. Bibigyan tayo ng katawang hindi nasisira dahil tayo'y nakakain at nakatanggap ng first fruit ng Diyos. Tayo po ang unang pinagpala ng first fruit. At si Kristo ang first fruit. Salamat sa Diyos. Kung ano nangyari doon sa tagapagligtas, ang katawan ko mang ito'y gumuho. Hindi man ito pagalingin ng Panginoon, kagaya ng prayer ni Apostle Paul, na pagalingin siya, hindi man gumaling. But praise the Lord, dahil ang Panginoong Jesucristo bilang first fruit of the resurrection, isang araw, garantiya na ang ating pagkabuhay na manguli ay mangyayari din. Pero mo, guaranteed na ang iyong future. Dahil nakakain ka at nakatikim ka ng first fruit ng Diyos. Amen? Yun po yun. First fruit sa iglesia. Santiago 1:18. Ang idea,
James 1:18, silipin natin saglit ha. James 1:18. Ito po ay talagang parang Bible study, parang lecture muna, yung unang part. Anong sabi ng James 1:18? Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging mga uri ng pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Tayo daw mismo ay first fruit. Tayo first fruit. Tayo pangunahing bunga ng kanyang nilalang, patotoo ng kanyang pagliligtas, patotoo ng kanyang ginawang pagbabago, mga minamahal, patotoo ng simula ng bagong paglikha, at tayo po yan as a church. Tayo po ay una sa quality. Kaya nga tinatawag din tayong bride of Christ, sabi ng Bible, mga minamahal. So, patotoo na nagsimula na ang bagong paglikha, and we are para tayong mga first fruit din sa mata ng Panginoon. Romans 8:23, saglit lang po nating basahin, sayang naman yung mga verse. Romans 8:23, mga kapatid. Anong sabi? At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo ay mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Pangunahing bunga ng Espiritu. First fruits na darating sa kaluwalhatian. First fruits na darating na kaluwalhatian. Paunang kaloob, mga minamahal, ang Holy Spirit, at ito po ay garantiya ng ganap pagtubos. Even the Holy Spirit, mga kapatid, yung kanyang kaloob, yung kanyang paggawa, tinan niyo, sabi, sa pagkatuwid, bagay tayo na may nagsisihibik din ng ating sarili na naghihintay ng pagkukupkup na dili iba't ang pagtubos ng ating katawan. Nung ibigay ang Holy Spirit sa atin, siya din po ay first fruit. At paunang kaloob at garantiya ng ganap na pagtubos. And then Romans 11:16, tanda na ang buong ani ay sa Panginoon. Mga tinubos, handog na inihiwalay sa Diyos. Sa Bible, yan po yung sinasabing first fruit. So, hoping, mga kapatid, ibig sabihin, kung sa usapan ng first fruit o pinakamainam, tayo ang unang nakatikim. Tayo ang unang nakalasap. Yung for God so loved the world, yung only begotten, yung first fruit ng Diyos, tayo ang unang pinalasa, tayo ang pinatikim ng Panginoon, first class. Wala pong kagaya yung biyayang binigay sa atin ng Panginoon, hindi naglalaho, hindi nawawala, walang hanggan. Kaya ngayon, anong tugon mo? Matuto ka rin na isipin kung ano yung pinakamahalaga, pinakauna, pinakadakila, pinakamainam na pwede mong ibigay sa Diyos. Siyempre, ang una dapat, buhay natin mismo Tama ho ba? Kasi madali naman nga magbigay din Kung wala naman tayong, hindi naman natin naiibigay ang ating sarili. Mahalaga ang buhay. Ngayon po, sa teksto natin, kayo hubay nandyan pa? Okay, so, salamat sa Panginoon. Tayo po ay papasok na doon sa teksto natin. Deuteronomy 26:5-10. Okay. Dahil ito po yung talagang kwento, ng pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita. Okay. Deuteronomy 26. Okay. Ayan. So, sa pagdadala ng unang bunga, ay magsasalaysay at magkukwento Tingnan niyo yung mga laman diyan, atin balikan. Isang taga-Syria, nakamunti ng mamatay ang aking ama. At kami ay tinampalasan na ng mga taga-Ehipto at iningatan kami ng isang mabigat na, inatangan kami ng isang mabigat na pagkaalipin. May memory gumagana yung alaala. At kami dumaing sa Panginoon, sa Diyos ng aming mga magulang. At dininig ng Panginoon ang aming tinig at nakita ang aming kadalamhatian sa verse 7. At inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto ng kamay na makapangyarihan at ang unat na bisig. Grabe At kanyang dinala kami sa lupaing ito at ibinigay sa amin ang lupang binubukalan ng gatas at pulot. And after rehearsing all those graces, yung memorya ng kaligtasan, memorya ng biyaya, at ngayon, narito, aking dala ang mga una sa bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin, O Panginoon. At iyong ilalapag sa harap ng Panginoon mong Diyos at sasamba ka sa harap ng Panginoon mong Diyos. Alam niyo, by me reading this text,
Sapat eh. Pag ikaw talaga may Holy Spirit, binabasa ko nga lang uli kagabi, natulungan luha ko eh. Kasi nare-reflect ko kung paano ko iniligtas ang Panginoon. So ngayon, this is the highlight. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yon. First fruit. Special to. Ito yung handog na may daladalang patotoo. Lord, naalala ko kung saan ako galing. Kung saan mo ako dinampot. Wala akong lakas para talunin ang buhay ko, ang kasalanan ko, ang mundo at ang dyablo. Lord, ang unang bunga, ibibigay ko sa iyo. Alam niyo, pag talagang kayo nakatikim ng biyaya, matututo kayong magpasalamat. Mahirap magpasalamat ang hindi nakatikim ng biyaya. Paano mo masasabing masarap na hindi mo natikman? Kaya kayo, kung kayo po'y nakalasap na ng biyaya ng Diyos, kayo po'y naligtas na, alam niyong kayo palangit pag namatay, hindi na ho mahirap na usapan ito. At ang ating goal, kung ibibigay na natin ang una nating natutunan, ikapo, 10% ang lahat ng ating tinatangkilik. Inuuna natin ng Panginoon. Pwede ko rin sabihin first fruit yun. Sige, lagay na natin sa ganun, mga argumento. Okay, lagi nating inuuna ang Panginoon dahil yun ang sabi niya, mga minamahal. Pero alam nyo, hanggang sa magawa mong ibigay mo na at isuko mo sa Panginoon ito, alam nyo, ang goal, habang tumatagal ka. Di ba sabi ng Bible, makinig kayo, tayo itinalaga na maging katulad ng larawan ni Kristo. Tanong, gaano kalaki ang naisuko at naisakripisyo ni Jesus? Magbulay tayo mga kapatid. At kung doon ako itinalaga, yun din ang magiging daloy ng aking paglago, daloy ng aking pagiging Kristiyano. Mga kapatid, ngayon po, tingnan natin, the 4 testimonial dimensions of first fruit giving. 4 na dimensyon ng patotoo sa pagbibigay ng unang bunga. Okay? So, babasa po tayo, magre-relate lang tayo ng kaunti sa New Testament. At titingnan po natin. Balikan natin, Deuteronomy 26. Verse 1 to verse number 5 and 6. Basahin uli natin hanggang sa pumasok sa ating kaisipan ng mga talata. At mangyayari pagka napasok ka sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana at iyong inaari at iyong tinatahanan, na iyong kukunin ang mga una sa lahat ng bunga ng lupain, na iyong mga pipitasin sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at iyong isisilid sa isang buslo, at ikaw ay paroroon sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos sa pinatatahanan sa kanyang pangalan. Paroroon ka sa saserdote sa mga araw na iyon at sasabihin mo sa kanya, aking ipinapahayag sa araw na ito sa Panginoon mong Diyos na ako ay nasa lupain. Kino-confirm mo ang biyaya ng Diyos sa iyo na isinumpa ng Panginoon sa aming mga magulang upang ibigay sa amin. At kukunin ng saserdote ang buslo sa iyong kamay at ilalagay sa harap ng dambana ng Panginoon mong Diyos at ikay sasagot. Ito na, tingnan natin. The first part, 5 and 6. Isang taga-Syria, nakamunti ng mamatay ang aming ama. Ito kasi as a nation po eh. And then nire-relay nila na parang sila din yun. Siyang bumaba sa Ehipto, nakipamayan doon, kaunti sa bilang at dooy naging isang bansang malaki, makapangyarihan at makapal. At kami tinampalasan ng mga Ehipto at pinighati kami't inatangan kami ng isang mabigat na pagkaalipin. Now take note. First point. Four testimonial dimensions of first fruit giving. Kapag daladala ng mga Israelita yung first fruit, ano yung diwang dala nila? Number 1, tracing God's grace. Pag-alaala sa biyaya. Ang nakakaalaala ng biyaya, ang nakakagunita ng pinanggalingan,
ay marunong magdala ng pinakamainam na pagpapasalamat. Ang aking ama ay isang naglalagalag na taga-Syria. Walang lupa, walang bansa, walang kayamanan, walang kapangyarihan. Tumutukoy marahil kay Jacob, takas, palaboy. Siya'y bumaba sa Ehipto, kakaunti ang bilang. Sa pagpunta sa Ehipto, alam natin dahil ng taggutom, dahil ng pangangailangan, kakaunti ang bilang, maliit na pamilya lamang, walang impluensya, walang proteksyon. Doon ay naging isang bansa, dakil at makapangyarihan. Kumuhan sila lumaki sila. Pero ang sabi, hindi dahil sa talino ng tao, diskarte, lakas ang loob, kundi dahil sila pinagpala ng Diyos. Akin lang pong binubulay yung laman. Yung paglago ng bayan nila, gawa po ng Diyos, hindi ng tao. At kami inapi. Ito na. At inilagay sa mabigat na pagkaalipin. Alam niyo, naaalala yung pinanggalingan, yung hirap, sakit, pagdurusa, pagkaalipin. Alaala ng pagkaalipin ay paalala ng kanilang kawalan ng kalayaan, paalaala ng kanilang kawalan ng kakayahang iligtas ang kanilang sarili. Talo na kami, wala na kami magagawa. Egypt is greater than us. Alam niyo, mga kapatid, bago alalahanin ang pagpapala, inalala muna nila ang pagkaalipin. Inalala nila yung kanilang kalagayan, mga kapatid. Ngayon, ang tamang pagkakaloob ay nagsisimula sa pag-aalaala kung sino tayo noon. Yun yung point. Tayong dating makasalanan, tayong dating alipin ng kasalanan, tayong dating walang pag-asa. Ay, tinan nyo, saglit lang natin isipin to. Saglit ito, tinan nyo. Ephesians, sa atin na lang mga Gentiles, ewan ko, pagkain yung dinadamdam ang Ephesians 2. Silipin nyo saglit. Ephesians 2. Ano ho? Parang ganun din tayo, Ephesians 2. Yan. Ang inyong Bible may Ephesians. Okay, tinan nyo po ang Ephesians 2. Paano tayo? Saan tayo kinuha? Saan tayo galing? Ephesians 2:1. Kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay. Patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Hindi po sinabi naghihingalo, hindi sinabi nag-aagaw buhay, tayo po ay patay sa kasalanan. At ang sabi, tayo po'y lumalakad sa lakad ng sanlibutang ito ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na gumagawa sa anak ng pagsuway. Ang ating lakad ay ayon sa mundo, ayon sa dyablo, at tayo sumusuway sa Diyos. No, ayaw natin sa Diyos, hindi natin gusto ang Diyos. Iniibig natin ang kasalanan, yun ang sabi ng Bible, at pwede na tayong dalhin sa impyerno. Ang sabi pa ng verse, tinan nyo, tayong mga hintil, tinan nyo po, verse number 11 to 12. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una, mga hintil sa laman, tinatawag sa di pagtutuli niya o mga pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, di kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa, sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ang Diyos po nakafocus lang nun sa Israel. Ang sabi ng talata nun, walang Diyos. Tayo mga hintil, wala tayong pag-asa, hindi tayo kabilang mga minamahal. But praise the Lord, sa panahon ngayon, sa panahong takda, ibinilang tayo, isinali tayo mga kapatid. Kaya ngayon, masasabi na rin natin, parang nagre-recollect tayo. Sinasabi natin, every time we gave our first fruit, ako'y dating makasalanan, ako'y patay sa kasalanan, ako'y alipin ng kasalanan, wala akong pag-asa sa sanlibutan, hindi ako ang nagsimula ng kabanalan, hindi ako, kundi sa pagkakasala, hindi ako sa lakas nagsimula, ako'y naglakas sa kahinaan. Ephesians 2:1 verse 12, Romans 6:17, Romans 6:23, mga kapatid, ipinapakita natin na tayo naaalaala nating tayo po noon ay parang mga Israelitang palaboy. Ngayon, mga kapatid, ganun din yung kwento Oo. Habang nagdadala ka ng unang bunga, inaalaala mo ang biyaya. Naalala niyo ho ba kung saan tayo dinampot ng Panginoon? Biruin mo, tayo patay sa kasalanan. Ang buong pwersa ng ating pagkatao nakatutok sa laman, sa dyablo at sa mundo. Hindi natin naiintindihan ang Diyos. Pwede na tayong dalhin sa impyerno, mga kapatid. Tayo nasa lusak ng kasalanan. At ngayon, naligtas ka, palangit ka, mga minamahal. Anong gagawin mo? Amen?
There is a tracing of God's grace, mga kapatid. At merong isang kwento po sa Bible na ganyan ang nangyari. Sa Luke chapter 7, verse 37 to 47, merong isang kwento, mga kapatid, na, alam niyo na po ang kwento nun? Ayun nga, silipin natin. Inyo nga ang buksan. Ate lang sisilipin yung anyo. Yung anyo ng kaligtasan yun. Tinan niyo po. Luke chapter 7. Okay. Tinan niyo po ito. Luke chapter 7. Tinan niyo po. Luke 7, verse number 37. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan at nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, nagdala siya ng isang sidlang alabaso na puno ng ungkwento. Grabe, nakatayo sa likuran ng kanyang mga paa at tumatangis at pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa at ang mga ito'y kinuskus ang buhok ng kanyang ulo, hinagkan ang kanyang mga paa at pinapahiran ng ungkwento. Tingnan niyo po yung attitude ng taong ito. Mga kapatid, dinidilig niya ng luha ang paan ng Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng talata? Ginamit niya ang kanyang buhok, hinahag kanya at dinilig niya ng meron siyang sisidlang alabastro na ibinigay at inihandog sa Panginoon. Hindi ba kayo ninyo napapansin? Hindi ba parang OA? Hindi ba ho parang OA? Sino ho dito yung nakaranas ng magpaputs pa? Na yung palinis ng paa ay luha. Nung nagpe-pedicure, abay, OA ito. Tapos yung paa niya, yung ginagamit yung buhok at isa ay kinukuskus, OA ito. Parang sobra naman. Pero alam niyo mga kapatid, bakit? Anong nakikita? Ay, naaalala niya, kung saan sa dinampot Ako'y patutot, wala akong kwentang buhay ko, makasalanan ako, pa-impyerno ako. Kaya kung ang tingin niyo man ay sobra ito, naaalala ko lang ang biyaya kung saan ako dinampot ng Panginoon. Kaya ngayon, pag pinag-usapan natin yung first fruit, anong tingin mo? Sobra nga ba? Sobrang, ibinigay mo ang bonus buong buo, ibinigay mo yung buong January mong sweldo. Sa mata ng mundo, parang sobra. Pero sa mata ng isang naligtas, ang luha na ito, itong buhok na ito ay pag-alaala kung saan ako dinampot ng kulang pa ito. Sabihin mo sa akin, dugo at pawis ang puhunan ko sa bonus ko. Dugo at pawis ang puhunan ko sa buong sweldo ko. Yan na nga, luha. Pwede mong i-express sa Diyos yung luha. Yung pinaka-the best sa iyo, mga minamahal. Ang ugat ng kanyang pagbibigay ay pag-aalaala sa biyagyang tinanggap niya. Pinatawad ang kanyang maraming kasalanan, kaya siya umiibig ng malaki. Hindi nagbigay dahil mayaman siya, hindi nagbigay dahil obligado, nagbigay dahil naaalala niya kung gaano siya pinatawad ng Diyos. Ang pabango na ito at ang kanyang actuation na ito ay hindi sobra. Ito'y tugon sa malaking biyaya. Anong sobra naman yung ibibigay ko yung buong first fruit ko? Sobra naman. Hindi, parang OA din yung babae. Sobra naman yan. Bihira. Di pa kumuha ng tubig, luha pa ang pandilig Di pa kumuha ng tissue, ang pangkuskus pa buhok. Mga minamahal, alam nyo, parang ganun din Kayo ba may mga sweet moment of God? Naaalala mo si Jesus? Hindi mo naman siya kayang tanganan ngayon Kung mahagip ko nga lang ang Panginoon ngayon, di ba Panginoon, yayakapin mo siya? Gagawin mo din ito. Ibibigay mo ang luha mo sa Kanya at ibibigay mo ang the best sa Kanya. Pwede mong i-express yan kahit wala ang Panginoong literal sa iyong pagbibigay. Gaano kalaki ang kaya mong isakripisyo at sasabihin mong sobra nga ba? Ngayon, tinan nyo, halimbawa, nagdala sila ng unang bunga, yung mga taga-Israelita. Ang dami, pambira, puro fresh fruit. Nakita yung mga kapwa, pastor, ang dami nito Mag-iisip yung, parang sobra ito. Pero kapag bumalik sila doon sa, ang aming mga magulang ay ito, ang pinagdaanan kami, palaboy kami, walang bayan kami, ay ganito kami pinahirapan. Sinasabi nila, hindi, sobra ito, marapat lang itong ibigay sa Panginoon bilang pagpapadama ng pagpapasalamat. Kapag malalim ang alaala ng kapatawaran, malalim din ang kahandaang magpasalamat.
i-recalibrate natin. Kasi minsan, nasusobrahan tayo. Paano? Sobrahan naman yan. Nagbigay na nga ako ng tithes, bibigay pa ako ng sobra. Sobra na ang church. Ba mga kapatid, sobra nga ba ang handog? Dahil maliit lamang ang maalaala at pagpapahalaga natin sa biyaya. Sobra nga ba kumpara sa isinakripisyo ng Panginoon para sa ating kaligtasan? Sobra nga ba kumpara sa kapatawarang tinanggap natin mula sa Kanya? Sobra nga ba kumpara sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya? Sobra nga ba kumpara sa mga dakilang biyaya, pangako at pribilehiyong tinatamasa natin sa Kanya? Sobra nga ba kung ikukumpara sa mga ginagastos natin sa pansariling luho at pansamantalang aliw? Sobra nga ba ang handog sa Diyos ngunit hindi sobra ang gastos sa bagay na lilipas? Sobra nga ba ang pagbibigay sa Panginoon ngunit hindi sobra ang paggastos sa sarili? Sobra nga ba ang alay sa Diyos ngunit hindi sobra ang pagpapahalaga sa material na bagay? Mga kapatid, ay tali pa ang ating isip Baligtad Pagdating sa mga bagay ng Diyos, ang tingin natin sobra, pero pagtingin natin sa mga bagay na lilipas at wala namang kwenta, hindi tayo nasusobrahan. Handa kang umutang, handa kang mag-installment para sa bagong iPhone. Na isang araw yung iPhone, pag bumagsak ay sira at lilipas. Kaya mong sobrang ibigay yung iyong kayamanan sa mga bagay na lilipas. Pero ang tingin mo sa pagbibigay sa Diyos, ay hindi sobra. O nasosobrahan ka. O klase ka. Kahit pa ibigay natin ng pataas, baka may 2 months na, 3 months. Kahit magawa natin parang fasting Di ba? Minsan, nagpa-fasting ka ng 1 oras, minsan, 1 araw, minsan 2 araw. Alam nyo, ang ating pangarap, hindi lang 1 buwan, hindi lamang 2 buwan ang kaya nating isakripisyo sa Panginoon. Dahil hindi tayo nasosobrahan. Lagi nating pakiramdam kulang at kulang para itapat sa biyaya ng kapatawarang ipinagkaloob ng Panginoon sa akin. Amen? So, tracing of God's grace. Ngayon, tumama na ho ba ang isip natin? Ay, pagka binubulay natin ang kapatawaran ng Diyos, pagka binubulay din natin yung haharapin natin biyaya, maliliit tayo sa naibibigay natin sa Panginoon. Ini-imagine ko nung isang araw yung New Jerusalem City, kung saan tayo papasok. Grabe. Sobrang ganda, sobrang husay, walang kapantay, mga minamahal. Kaya ngayong umaga, habang nagdadala yung mga Israel, hindi nila iniisip na sobra ito kahit sabay-sabay na nagdadala ng unang bunga. Kulang ito para ipakita ang pagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon. So mga kapatid, kailang huling beses mong inalaala kung gaano kalaki ang iyong kasalanan bago ka iligtas ng Diyos? Kung susukatin ang iyong pagbibigay, makikita ba roon kung gaano mo pinapahalagahan ang kapatawaran ng Diyos? Tingnan natin. Naipapadamo mo pa ba? O basta ka nalang nagbibigay? Alam niyo, may kwento ang giving sa ating buhay. Okay po? Kayo ba'y nandyan pa? Apat naman punta tayo, Deuteronomy 26. Deuteronomy 26. Okay, balik po tayo. Deuteronomy 26. Yan. Okay. Saan tayo? 7 at 8 na tayo. Hanggang 10 lang naman yan At kami ay dumaing sa Panginoon, sa loob ng sa Diyos ng aming mga magulang. At dininig ng Panginoon ang aming tinig, at nakita ang aming kadalamhatian, at ang aming mga gawa, at ang aming kapighatian. 8. At inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto ng kamay na makapangyarihan, at unat na bisig, at ng malaking kakilabutan, at ng mga tanda, at ng mga kababalaghan. Ang ginawa lang naman nila dito, dumaing pero lahat ng gawa dito, ginawa ng Diyos. Amen ho ba? Gawa na ng Diyos lahat yan. Ngayon, ano po ang ating nakikita? Number 2, hindi lamang tracing God's grace.
Habang sila nagdadala ng unang bunga, sinasalaysay nila ito. Dumaing kami sa Panginoon, sa Diyos ang aming mga magulang, dininig kami ng Panginoon, ang aming tinig, nakita ang aming kadalamhatian at ang aming mga gawa at ang aming kapighatian na awa ang Panginoon. Anong nakikita natin? Testimony of God's works. Pagpapatotoo sa ginawa ng Diyos. May ginawa ang Diyos sa akin. Kaya dala ko ang unang bunga ng lupa. Kami ay dumaing sa Panginoon. At the moment na ipinakita sa atin ang ating kasalanan, ang gawa ng banal na Espiritu ay manaing at sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako mula sa lusak ng kasalanan. At dininig tayo ng Diyos. Amen? Sweet pa ho ba ang moment ng inyong kaligtasan? At the moment na talagang nakasalang na ang buhay at kamatayan, ikay pa-impyerno kung biruin nyo, isipin nyo, meron kaming kwento dito sa church, ganito, pastor ha, mag-asawa sila. Drug addict tong asawa, lalaki. Nag-away sila. Bago sila mag-away, ganito po, tinanggal nung lalaki at tinanggal nung babae yung lahat ng bullet nung magazine ng 45. So ang alam ng babae, walang bala yung magazine. Nung makita nung lalaki, binalik lahat. Ipinalsak, hindi alam ng asawa. Ay nag-away sila. So ang alam ng babae, walang magazine, walang bala. Ay magbibiro, dahil wala namang bala eh. Nag-away, nagbibiro lang naman. Talagang itututok, dahil alam na may walang bala eh. Kinuha yung baril, ikinasa, yung pagkasa biglang pumutok. Bush! Ang plano niya ay itutok doon sa likod ng asawa at kalabitin. Pak! Patay, sana. Pero dahil sila'y talaga'y pinili, hindi sila pwedeng mamatay. Elected eh. Ba't mamamatay nang hindi ligtas? Kaya kayo, mga elected kayo, dapat patay na kayo nung una eh. Pero bakit binuhay pa kayo ng Diyos? Hindi ho ba lahat tayo may kwento ng ganyan? Gawa ng Diyos lahat yan. Mga minamahal, testimony of God's work, ang dami na. Kahit na hindi sa kaligtasan, yung ating buhay na lang na araw-araw, na hanggang ngayon tayo humihinga, ang church na ito mula doon sa lugar ng kabila. Hanggang ngayon kita natin ang gawa ng Diyos kung paano tayo at sasabihin natin, alam nyo ang ating laging lunduan, ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumilos, kaya tayo naririto. Isipin nyo ang mga Israelita, makikita nyo, nakikipaglaban naman sila eh. Nakikipaglaban sila, nahakbang naman. Pero sa dulo, ang kanilang admission, ang Diyos ang may gawa ng lahat ng ito. Ang Diyos ang nagbigay ng lupa na ito at kanilang nire-remenis ito, mga minamahal, sa kanilang buhay. Inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto, mga minamahal. May malakas na kamay at unat na bisig. Tinalo ang ating pagiging makasalanan. Kinuha tayo sa lusak ng kasalanan, mga minamahal. At lahat ito'y gawa ng Diyos sa ating buhay. Romans 10:13. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At the moment na hinipo ng Panginoon ang ating puso, tayo di tumawag. Parang nagsasabi rin tayo, ako'y tumawag sa Panginoon nang ako'y nasa kasalanan at dininig niya ang aking daingan. Diyos ang kumilos, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Kinilos ako ng banal na Espiritu. Si Kristo ay namatay para sa akin, para bayaran ang aking kasalanan. At ngayon ako'y palangit. Alam niyo mga minamahal, testimony of God's work. Narito kami ngayon, Panginoon, nagdadala ng unang bunga. Inihahayag namin ng iyong mga dakilang ginawa. Ang marunong umalala ng mga dakilang gawa ng Diyos ay hindi mahirap magbigay ng mga unang bunga at maiinam na bahagi ng meron tayo. Bakit? Ngayon, iisipin ba ng mga Israelita, mahirap to eh. Idadaling ko lahat, parang mahirap. Tapos, tinan mo. Di ba, minsan tayo, tulagay kong ito, kapus ka. Alam niyo, pag tumitingin ka sa kalagayan mo, sa mga pangangailangan mo, nahihirapan ka eh.
Right? Pero kapag tumutuon yung isip mo sa ginawa ng Diyos sa'yo, hindi man mahirap eh. Itong mga taga 2 Corinthians, isasali ko na. Chapter 8, verse 1 to 5. Alam niyo ho ba sila? Kilala niyo ho ba sila? Sila yung mga Kristiyano sa Macedonia na ang sabi, rock bottom ang kahirapan. Wala nang hihirap pa kaysa kanila. Sobrang hirap nila. Pero anong sabi ng Bible? Sa tindi ng hirap nila, nung maalaala nilang may pangangailangan ng gawain sa Jerusalem, anong sabi nila? Ibinigay muna nila ang kanilang sarili at nagbigay sila ng higit sa kanilang kaya. Alam niyo, parang ganun din yung ating mga sakripisyo, parang higit sa ating kaya. Sila mahirap ang pinagdadaanan, sila'y persecuted, wala naman silang aasahan. Nasa matindi silang kapighatian, lubhang dukha. Kaya ikaw, anong kalagayan mo ngayon? Nasasabihin mo, kagaya ka ba ng karanasan ng Macedonia? At sasabihin mo, mahirap po. Tanong, mahirap na ba? O, nakakalimutan mo na lang ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Mahirap dahil marami kang inuuna. Na higit na hindi mas mahalaga. Kaya ang tanong ngayon, itono natin. Kanina, itinotono. Tingin mo, sobra? Sobra ho ba? Sobra ho ba yung pagbibigay ng first fruit? Hindi eh. Hindi po. Mahirap nga ba? Mahirap nga ba dahil sa iyo lamang nakasalalay ang lahat ng meron? Kaya ako naghirap nito, dugo at pawis ko ito, ibibigay ko. Mga kapatid, sabi dito, ang Diyos ang nagligtas sa amin, siya ang nagbigay ng lahat ng ito. Mahirap nga ba kumpara sa hirap na tiniis ng Panginoong Jesucristo para sa atin? Mahirap nga ba kumpara sa matinding kahirapan ng mga iglesia sa Macedonia? Mahirap nga ba kumpara sa sakripisyo ng Panginoong Jesus sa krus? Mahirap nga bang isakripisyo ang material para sa mas dakila at mas mahalagang layunin? Mahirap bang isuko ang pansamantala para sa walang hanggan? Mahirap nga bang magbigay sa Diyos ngunit madali ang gumaso sa luho? Mahirap nga ba ang maghandog ngunit hindi mahirap ang mag-impok para sa sarili? Mahirap nga ba ang magbigay sa gawain ngunit hindi mahirap ang gumaso sa bagay na lilipas? Mahirap nga ba ang mag-alay para sa langit ngunit hindi mahirap ang mag-ipon para sa lupa? Bitay baligtad. Kaya maraming Kristiyano'y talipa ang isip. Bit daling-dali mong mangutang para sa mga pansamantalang bagay. Tama? Kailan ho kayo huling nagsakripisyo para sa Diyos? At naramdaman mong nalalapnos ang kamay mo. Nagamit ko na ito, Pastor, na illustration. Doon sa tinatawag na gawain ng Panginoon, may mga frontliners. Hindi naman madali ang buhay ng mga manggagawang ito eh. Inalam ko ang support nyo. Naalala ko pa nung panahong una, kung paano kami nag-uusap ni Pastor Eloy, nung kung paano nabubuhay ang mga worker nung una, sina Brother Henry, Brother Leo nung time na yon. Sabi ko, grabe. Grabe ang hirap. Pero alam niyo mga kapatid, ang isa ko natutunan, hindi man tayo ang nasa mission field. Pero tayo yung tinatawag na pinagpapalat, nagsusupport, mga minamahal. Kung talagang tayo pareho, ito nagamit ko ng ilustrasyon sa last preaching, pareho tayong nakatangan sa gawain ng Panginoon, pareho kayong nakaigting, ramdam mo ang sakit eh. May lapnos eh. Alam niyo, meron na ba hong lapnos ang puso niyo sa pagbibigay sa Panginoon at meron na ho ba kayong mga sacrificial sa Panginoon? Panginoon, sasakripisyo ko ito, itong mga delight na ito, hindi ko papasanin ito dahil meron ako mas tinatangalang mas mahalaga at mas walang hanggan. Maaaring ang lapnos na yan, mayroong mga bagay na hindi ka nabili, hindi mo nakuha, hindi mo na-enjoy. Pero, alaman mong inilaan mo para sa walang hanggan. Dahil, sinasabi ng puso mo ang mga gawa ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, kung talagang tayo ay mayroong karanasan ng gawa ng Diyos, imposibleng walang handog. Oho. So ano po ang una? Tracing God's grace, testimony of God's works, and then third, tingnan natin ang Bible natin, Deuteronomy 26. Tayo ho ba'y naipipihit na kahit papaano? Amen? Oho.
Sana na ipipihit yung ating puso na ilalagay sa tama. Wala na, nawawala sa hulog. Kaya ngayon, parang nininibil tayo, kayo ito'y kayo hindi pantay. Sala sinasabing pa lang sinasabing makadiyos, sinasabing sa Diyos. Kanina nga sa preaching, dinidefine yung pagkakaiba ng ligtas at hindi ligtas. Di ba? Yung kinunbik ng Holy Spirit, ay sala ang response. Ay ikaw, ligtas ka palangit ka. Abit, ang tugon ay sala rin. Abit, kakalito naman niya. Pagkagayon, kung pareho lang. Aba. So tingnan natin. Tingnan natin. Verse 9. Napit na tayo. Arihoy 20 pages. Totoo po 20 pages. Pero ako namin nasa na. Kaya matatapos tayo ng 3:30. Okay? Parang sobra naman, Brad John. 3:30. Sobra. Sobra ang 3:30. Sobra. Tatahan ka sa walang hanggang langit. Sobra din. Alam nyo kayong mga Kristiyanong nasusobrahan sa Diyos, kayo dapat hindi pinatatagal doon sa New Jerusalem, doon sa langit. Kayo pagkatapos ilagay na uli sa dagat-dagatang apoy, kayo mga nasusobrahan sa Diyos. Napakasobra. Sige. Kung ang ating kaligtasan, yung ating nakabase sa ating, buti na lang hindi ganun Doon na lang sa mga rules yan, babaguhin ng Panginoon. Doon sa ating mga ipagkakatiwala, babaguhin. Pero kung sa tagal sa langit, ikon mo hindi makatagal sa church, Tigil isang oras ka dito sa langit. Magaling ka. Gano'n na. Kaya kayo, huwag na kayo maalis dito. Dito na kayo tumira. Yung mga worker dito na nakatira, kaya mahaba. Verse 9. Kanyang dinala kami sa lupaing ito't ibinigay sa amin ang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Wow. Pero parang ganun din yung kaligtasan ni Yung langit, parang binubukalan din ng gatas at pulot, yung ating ini-enjoy sa Panginoon. So ano nakikita natin dito mga kapatid? Okay? So ibig sabihin, kinikilala ang pinanggalingan ng pagpapala. Kinikilala talaga Tingnan nyo, verse number 9. Siya talaga, tingnan nyo, kanyang dinala kami. Laging ganon. Laging ang Diyos ang gumawa, hindi kami. Hindi sinabing nakarating kami dahil magaling kami at sa aming husay at galing, hindi. Ang sabi, dinala kami, hindi basta nakarating, hindi sila naglakbay sa sariling talino, hindi sila nagtagumpay sa sariling lakas, pinangunahan sila ng Diyos, iningatan sila ng Diyos, iniligtas sila ng Diyos. May panahong may ulap na bumabantay kapag mainit at mayroon namang pillars of fire kapag panahong madilim. At pag gutom ay mayroon pang mana, mayroon pang pugo. Pag nauuhaw may tubig. Lahat ay nandun ng provision ng Diyos. At kapag makikipaglaban, hindi naman nakikipaggera, ibigay ito nananalo naman nga sila sa dahil gawa ng Diyos Hindi naman sa galing, magaling tayo mga Israelitang lumaban, parang mga Chino. Hindi naman gayon Makikita mo, natalo na lang ang kalaban ng walang kamalay-malay. Nagpatayo yung iba. Di ka? Gawa ng Diyos yan. Mga kapatid, this is a token of gratitude. Ang pagpapala ay regalo, hindi sahod. Hindi sinabing, nakuha namin ang lupaing ito, pinagpaguran namin ang lupaing ito, inangkin namin ang lupaing ito. Hindi po. Ang sabi, ang Diyos ang nagbigay. Pero yun. Tayo ay nag-i-enjoy ng isang walang hanggang kayamanang hindi tayo ang nagpagod. Kay Jesus lahat napagod iyan. Ang aking kaligtasan, ang aking kapatawaran, maging ang aking bagong katawan, maging ang aking magandang kalagayan sa walang hanggan, na parang binubukalan ng gatas at pulot ang aking kalawalhatian, ang aking buhay na walang hanggan, gawa lahat ng Diyos yun. Mga kapatid, hindi nagbigay ang Diyos ng second hand sa iyo. Ang binigay ng Diyos sa iyo ay brand new at first class. Kaya sabi ng Panginoon, pag kayo nakarating doon sa binigay ko sa inyo, yung lahat ng inyong unang bunga, dalhin nyo. At habang daladala ng mga Israel, ang ganda ng lupain, ang ganda ng lupa, ang ganda ng lupa, talaga mataba, maayos. Panginoon, ito ang aming pagpapasalamat. Para din tinig ng New Testament, sabi ng 1 Corinthians 4:7, anong nasa iyo na hindi mo tinanggap?
Yung mga, nung paglabas mo, ito yung sa inyong pastor ko natutunan, itong salitang ito, nung ikay lumabas, wala kang puhunan. Wala kang dala. Parang tinig ng New Testament, ako'y ginawang bagong ninalan, inalisan ng hatol at binigyan ng bagong buhay. Ang lahat ng meron ako ngayon ay hindi galing sa sarili, maging ang aking pananampalataya ay hindi galing sa aking sarili, kundi tinanggap ko mula sa Diyos. Ngayon ang tanong, ganito. E di nandun yung priest, pastor, dala-dala yung mga unang bunga. Meron doon nag-iisip, first fruit, sa patingin niya, pambihira, parang, may kinabang nalis, Pastor Eloy laang Di ba meron ganon? Pag mga worker lang Siyempre una, sila nagpagal Tama, kaya nga saserdote yung pagdadalhan Nakita nyo ba? Sadyang yun ang mana nila Sometimes ganito ang ating tingin, pagka first fruit, pagka dinidiin. Parang makasarili ang gawain, parang makasarili ang mga pastor, parang makasarili ang sa Panginoon. Paano naman kami? Pwede bang ganun yung attitude nila habang dinadala sa kabila ng lahat ng biyaya ng Diyos? Iisipin mo pang makasarili yung pagbibigyan? Nakatingin sa sacerdote, teka muna, sobrang dami nito Baka ito maglaway? Baka ito mabundat? Mga kapatid, hindi naman makasarili. Tama ho ba? Naalala niyo pa ho ba ang 1 Kings 17:8-16? Naalala niyo pa ang kwento na Elijah? Saglitan tayo, balik tayo kay Elijah. Naalala niyo pa ho ba ang kwento na Elijah? Sabi ng Panginoon, papakainin kita. Di ba? Sa batis, na wala yung tubig, dinadalhan ng uwak. Tama, ng pagkain. Sabi, alis na diyan. Punta ka doon. Sa Sidon. Pero magpapakain sa iyo doon. Isipin niyo mga kapatid, binubulay natin, nagpunta doon si Elijah, hindi ho ba? Anong nakita niya doon? Isang mahirap na babaeng bao na namumulot ng stick at may isang anak. Kung kayo po ang naroon, mga preachers, kung kayo, ako, at pagdating doon, itutuloy ka pa ba? Hello? Teka muna. Ito ho hindi kaya nagkakamali ang Diyos. Tapos mas mataba pa. May tiyang ka pa. Sabi na po, diyan ka pumunta na magpapakain sa'yo. Magpapakain. Ngayon, di nag-usap. Ako kaya namumulot. Last meal na namin, mamamatay na kami pagkatapos na Pero yung bang iginigiit na ni Jeremias, ni Elijah, ay pagiging makasarili. Hello? Nakukuha niyo ba ang ibig ko sabihin? Pero sabi, sige. Pero igawa mo muna ako. Di ba yun ang verse? Igawa mo muna ako. Nahin mo ako. Ha? Grabe din ang faith ni Elijah doon, Kasi ang hirap na ba? Pastor, pag tumitingin tayo dito sa mga ito, hahamunin natin itong mga ito. May hirap naman ang aming miyembro Wala naman yung mga yan Pero ang sabi ng Panginoon, ito ang paraan para pagpalain ko yung babaeng bao. Kaya hindi ito pagiging makasarili, amen? Kung naalala niyo po ang kwento. Mga sarili nga ba ang Diyos? Gayong sa Kanya naman nagmula ang lahat ng meron ka? Biruin nyo, tinan nyo. Sa pagsubok, pwedeng mawala ang lahat Correct? Pag pumayag ang Diyos kay Satanas, nasubukin ka, di ba lahat ng meron ka, wala ka na? Okay din yun, para sa ating kapakanan din yun. Pero hindi naman tayo sinusubok Meron ba tayong namatay ba ang ating 10 anak, na wala ba lahat ang ating kabuhayan? Wala pa naman Pero ngayon mga kapatid, maayos naman tayo ng kalagayan, meron naman tayong ganitong kalagayan. Bakit parang ang dating sa gawain ng tingin natin ay makasarili? Di ba sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God? Unahin natin siya. Makasarili ba si Propeta Elias sa sumusunod lamang sa utos ng Diyos? Makasarili ba ang gawain ng Diyos na nagiging daluyan ng pagpapala? Makasarili nga ba ang iglesia na nagiging kasangkapan ng biyaya? Makasarili nga ba ang isang gawain na siyang susi ng pagdating ng pagpapala?
Baka tayo, pagka nagdidiin ng giving, ang tingin natin sa mga preachers ay makasarili. At tayo naman mga preachers, hindi rin tayo makapagdiin dahil ang tingin natin sa ating member ay mahihirap. Wait a minute. Diyan sa mahihirap na yan, mayroong mga ginto ang puso. Hamunin mo yan. Baka yan ay tagsubok ng Diyos sa kanila at dyan sila payayamanin o pagpapalain ng Panginoon. Ano pagkatapos ibigay ng babae? Ano nangyari? Okay, ito ay pagkatapos magluti, pagbalik meron. Wait, hindi nababawasan. Ibig sabihin, hindi makasarili ang propetang ito. Hindi makasarili ang gawain. Ito ay biyaya sa akin. Dito ang sekreto ng biyaya at pagpapala. Kaya mga minamahal, makasarili nga ba ang mag-alay sa Panginoon? Makasarili nga ba ang pagtitiwala sa Diyos? O mas makasarili ang umasa lamang sa sariling yaman? Hindi ko bibitawan. Ito na nga lang ang meron ako Ang bihira, kita mo naman. Mamamatay na kami. Kita mo, payat na. Ang anak ko mamamatay. Hinihingi mo pa. Mahirap na nga kami. Pagdating sa Diyos, ang preaching ay giving pa rin at first fruit. Hindi lang tayo. Pati first, naku po. Huwag kang magkamali ng tingin. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi makasarili ang nangangaral. Hindi makasarili ang gawain. Binibigyan ka ng dahilan para pagpalain. Kayo ba'y nandyan pa? Kaya alam nyo, ang tunay na nag-iingat ng ating economy, hindi ang ating pag-iimpok. Gusto mong masiguro ang inyong buhay, pamilya, sa hinaharap? Hindi yan sa pag-iimpok. Yan ay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang may tangan ng economy. Amen ho ba? O last na. 12 to na ho. Labis ng 2 minutes Sobra naman. Sobra. Ay. Pati nyo sa langit. Tandaan nyo Kayong mga nasobrahan sa lupa. Yan natin. Naka-record yun Nakausap ko na isang araw yung anghel ng Panginoon kung sino yung mga... joke lang. Hindi ba? Deuteronomy 26, verse, last na po. Parang nag-amen kayo Verse 10. At ngayon, narito, bihira, sarap nun. Aking dala ang mga una sa bunga ng lupa. Pinakamainam, pinakamatataba. Hindi sakitin, hindi pinili kung yung may pasik. Kung alin yung sa inyo yung maliit na mangga, sa inyo anong tawag doon? Yung maliit na mangga, yung maliliit lang. Hindi yung pag nag-ani kayo, bubot, bubot. Yun, bubot. Bayoko, hindi kami ganun pa. Nakalimutan ko na ang aming termino sa bukid. Hindi ganun Ano sabi ng 26? Ang mga una, first class. First class. Amen? Pambihira, yung mga first class natin, di ba? May ulo pa ba ang 1,000 ngayon? Wala na, Agila na ngayon, di ba? Agila na. Alam niyo, ang sarap noon. Ang kapal. Pinagpaguran mo. Siyempre, nagbukid ka Pero, Panginoon, hindi ko makayanang hindi because this is my tribute of worship. Pagsamba ko ito sa inyo. Sabi ng verse, tinan nyo. Anong sabi ng verse? Ibinigay mo sa akin, O Panginoon, iyong ilalapag sa harap ng Panginoon mong Diyos at sasamba ka. Pinapakita ng pagsamba, ikaw pa rin ang pinakamahalaga. Mas precious ka kaysa sa mga bagay na ito. Pinapahalagahan kita, Panginoon, nagbigay sa akin ng biyaya. Mga minamahal, tiruin nyo ngayon. Ang pera kung saan-saan nagsususuot. Di ka Ito na may alam nyo na, di ka? Ito, ikukwento ko na para doon sa mga bago. Narinig nyo na to. Di ba si isang kanina nung pagdaan ko, nakita ko dyan si 1,000 at si 20, nandiyan sa labas, nagkukwentuhan. Nagkumustahan sila. Sabi ni 1,000, 20, kumusta ka na? Ayos naman. Ikaw 1,000, kumusta ka na? Sabi ni 1,000, nung isang araw ako'y nasa SM. Nung isang araw ako'y nasa City Mart.
Nung isang araw ako'y nasa SNR, nung isang araw ako'y nasa Shopee, nung isang araw ako'y nasa Lazada, nung isang araw ako'y nandun sa saan yun? Sa scatter. Nung isang araw nandun sa bilihan ng alak. Bawang naman ganun pag Kristyano ka. Nung isang araw nasa UB, nung isang araw nasa BSU. Aba, nung isang araw nga naglipad na ako ng Vietnam. Parang ako, oh. Ang dami mo namang nararating 1,000, ah. Ay sabi ni 1,000 kay 20, ikaw, kumusta ka na? Eto, palagi nasa church. Church lang ho ang narating na 20. Kasi yung mahahalaga at mga mamahalin ay nandun sa ibang lugar, walang mamahaling sa church. Hindi kayo nasasaktan. Hindi nasasaktan. Pagka kayo bumalik sa inyong memorya, hindi man lang nyo naparamdaman ang Diyos na siya ang pinakauna at pinakamahalaga at pinakamainam. Alam nyo, lumiliit ang kapal kapag lumalaki ang tingin natin sa biyaya. Yung kapal ng pera natin, bro, isipin nyo. Pag tumatanggap kami ng bonus, malaki-laki din naman, pastor, puro 1,000 Tapos buong sweldo mo ng January, sayang naman Kaya lang pagtitin mo, maliit pa ito sa ginawa ng Panginoon. Oh, binigay mo sa akin ang biyayang ito. Pati nga yung bunga, sabi ng mga Israelita, bigay din ng Panginoon. So mga minamahal, may kwento pala ang first fruit. Nandiyan ho ba kayo? Oo. Okay. Kanina, iniisip natin, sobra. Iniisip natin, ano nga isa? Mahirap. Ano pa isang isip natin? Hello? Ngayon, tingnan natin. Pag tayo nagbibigay, anong ating naiisip? Matthew 26. Last na po ito. Wala tayong oras. Matthew 26, verse 8. Meron ditong pagbibigay, malaki din ang halaga Di ho ba? Matthew 26. Anong sabi ng verse? Verse number 6 to verse 13. Dito po tayo magtatapos. Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon, nakitong lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungkwento na lubhang mahalaga. Ibinuho sa kanyang ulo samantalang siya nakaupo sa pagkain. Dapat nang makita ito ng mga alagad ay nangagalit sila at nagsabi. Biruin niyo yun. Yung isang ungkwento po, ang sabi sa pag-aaral, ay it's equivalent to a 1-year salary sa pag-aaral. Sobrang mahal po nung alabastro na yun. Sobra. Kaya tinan nyo, anong tingin ng mga alagad? Nagalit sila. Sipin nyo yun. Ano ang layo ng pag-aaksayang ito? Habang ibinubuhos. Sapagkat ito'y maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. Anong tingin nila? Anong tingin ng mga alagad? Sayang. Aksaya. Anong tingin natin sa ating pagbibigay sa Panginoon? Nasasayangan tayo? Para tayo nag-aaksaya? Mga kapatid, hindi po. Tingnan nyo ang sabi ng verse. Verse number 10. Datapwat ng mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat siya gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, datapwat ako'y laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhas niya nitong ungkwento sa aking katawan ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Ibanghelyo po ito. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ibanghelyong ito sa buong sanlibutan ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. Tanong, sayang ho ba ang kanyang ginawa? Pagka nagbibigay, mga kapatid, ano yun? Pagkatapos, sabi ng mga Israelita, ito yung ginawa ng Diyos sa amin, ito yung pagbabalang ginawa ng Diyos sa amin, tapos magbibigay ng inanim. Parang sayang. Parang sayang. Mga kapatid, kailanman ay hindi sayang ang magbigay sa Panginoon. Kailanman ay hindi sayang ang magbigay para sa walang hanggan. Sayang nga ba? Dahil mababa naman ang halaga ng ating sinasamba. Sayang nga ba kung sa Panginoong Hesus iaalay?
Sayang nga ba para sa layunin ng Panginoong Hesus iaalay? Sayang nga ba kung may kapalit na bungang pangwalang hanggan ang iyong alay? Sayang nga ba ang ibinibigay ng Diyos, ngunit hindi sayang ang ginagasto sa pansamantalang aliw? Sayang nga ba ang alay sa Panginoon, ngunit hindi sayang ang ginugugol sa mga bagay na lumilipas? Sayang nga ba ang handog sa langit, ngunit hindi sayang ipunin sa lupa? Sayang nga ba ang alay na may gantimpalang walang hanggan, ngunit hindi sayang ang luho na agad nawawala? Mga kapatid, ito naman hindi totoo pero parang may sense of truthness itong kwento na ito. Meron daw pumasok sa langit, 2 Kristiyano. Ito naman hindi doctrinally sound. Pero tinan lang ninyo yung implication nito, yung tamang pagsilip. Pumasok na giver, pasok sa langit. Mansion. Mansion, yan po ba? Yan po ba ang aking bahay dito? Oo, mansion. May pumasok na isa. Kuripot. Na Kristiyano. Oh. Pag gayon, nakalagay barong-barong. Barong-barong lang. Sabi nung, bakit naman ho ganyan ang akin? Anong sabi ng Diyos? Ayan lang naman ang ipinadala mo rito eh. Hello? Mga kapatid, hindi halaga ang pinag-uusapan. Meron diyang kwento sa Bible, 2 lepta lang na binigay, pero buong kabuhayan niya yon. Maaaring kayo nagbibigay ng makakapal, pero hindi nararamdaman ang sakit. Alwan ng pagbibigay, hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung puso nating handang magsakripisyo at handang iparamdam sa Diyos na siya ang pinakamahalaga sa ating buhay. Kaya mga minamahal, sa pagkukonclude, ang first fruit offering sa panahon ng Hudyo at sa panahon natin ngayon, tingin ko parehas. Pag-aalaala sa biyaya, pagpapatotoo sa ginawa ng Diyos, pasasalamat at pagsamba natin sa Panginoon. Ngayon, kumusta po ang ating paghahandog? Naipapakita pa ho ba ang kwento ng ating kaligtasan, kwento ng gawa ng Diyos, kwento ng kaniyang mga pagpapala sa kung paano tayo nagbibigay sa Panginoon? O iba na ang ating isip ngayon? Nagbago na, nasira na. Ngayong umaga, kung itinama ng Diyos, mga minamahal ang ating isip at puso, kinausap tayo ng Diyos, ito yung pagkakataon, Panginoon, itatama ko ang aking buhay ayon sa iyong salita. Mula ngayon, ang pinakauna, pinakamainam na mga pagkakataon o mga biyaya sa akin, hindi lamang marahil ito unang bunga, hindi lamang ito unang sweldo, maaaring ito yung mga bagay na talagang mainam, talagang grabe yung sakripisyo mo, napaka-precious, pero handa mong ibigay sa Panginoon. Ngayong oras na ito, mga kapatid, tayo tumungo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, tapos na po ang pangangaral.